Ng Seventh-day Adventist, ang daming tinatalakay about sa Sabat, sa tamang pagkain, kung paano mamumuhay bilang isang Kristiyano. Sabi ko, bakit kakaiba ata dito sa Seventh-day Adventist? Sa Iglesia ni Cristo, nung kami dinudoktrinahan laging sinasabi na ito daw yung tamang iglesia. Yung daw mga hindi daw kasama doon sa Iglesia ni Cristo ay hindi daw maliligtas. Yun yung lagi nilang tinatanim sa aming puso at isipan. Tapos pagdating sa Seventh-day Adventist, parang kakaiba. Tinuturo nila kung paano maging isang Kristiyano, kung paano maging isang tagasunod ni Cristo. Tapos pag upo ko doon, parang sa mga nakakakilala po kay Pastor Jasper Flores, alam naman po natin na yung boses niya ay medyo malakas, no? Sabi niya, ay ano pa bang babasahin ko? Kahit ano na daw yun yung basahin niya, ay wala din daw po mangyayari kasi sarado pa din daw po yung isipan ko. Sabi niya, ay siya, tayo ay gagabahin na. Ikaw bumalik na lamang bukas at tayo magkakaroon ulit ng pag-aaral. Sabi ko, sige, babalik pa ako kinabukasan. Parang excited ako, no? Excited ako. Hindi ka nadala, ano? Hindi brother, kasi ako po, syempre po bilang wala naman ako kinalakihan na relihiyon, tapos pumasok ko lang ako sa Iglesia ni Cristo. Then sabi ko nga po firm sila magtanim. Iisipin mo talaga na tama talaga lahat ng tinuturo nila. Magagaling talagang papaniwalaan mo sila, pero kung hindi ka isang matalino, kung wala ka talagang alam sa Biblia, talagang maliligaw ka. Sumisimba ako sa Iglesia ni Cristo. Tapos, sumisimba ako sa Seventh-day Adventist. Sabi ko, parang nagiging salawahan ako. Tapos, yung parents ko pumasok na sa eksena na nagagalit na yung magulang ko. Sabi ng magulang ko, hindi maghahatid sa'yo ng kaligtasan yung ganyan. Dalawa yung pinaglilingkuran mo, sabi ng parents ko. May time po na hindi ako sumimba. Sabi ko, i-stop ko na. Sabi ko, brother, i-stop ko na yung pagsa-Seventh-day Adventist, pagsa-Sabadista, i-stop ko na. Pagkatapos po nun, biglang may nag-chat sa akin. Inappoint agad ako bilang AY leader. Wala pang ilang Sabado, inappoint agad ako AY leader. Sabi ko, bakit inappoint agad ako AY leader? That time po namin ay madami din mga kabataan. Sabi ko, bakit ako? At saka yung sister ko, pero ako po yung head AY leader, tapos sumunod po yung sister ko. Wala na akong magawa nun, brother. Pero habang tumatagal, unti-unti, alam mo yun, yung hinayaan mo na gamitin ka ng Panginoon sa gawain na yun. Tapos, inaabutan nila ako ng lesson, pinagle-lesson nila ako. Sabi ko, wala pang ilang linggo, binibigyan ako ng gawain. Doon po, brother, unti-unti nagbukas yung isipan ko, kasi ako na mismo yung nag-aaral Kaya malaki po yung naging tulong nung Sabbath school lesson natin. Doon po namulat yung isipan ko. Sabi ko, habang inaaral ko yun, kasi mga 2 weeks testimony. Sumunod, mission spotlight, inappoint na EY leader. After pag-appoint na EY leader, pinagsalita agad ako sa unahan, pinag-lesson agad ako. Tapos habang binabasa ko yung ile-lesson ko, pinag-aaralan ko, yung ikaw na mismo yung nag-aaral, may mga katanungan doon. Habang pinag-aaralan ko, parang nagkakaroon na ng kaliwanagan sa isipan mo kasi ikaw na mismo yung nag-aaral Binigyan ka na ng kalayaan. May Bible ka na, binigyan ako ng Bible. Doon, unti-unti, na nabukas yung isipan ko habang nagsasalita ako sa noon, inaral ko yung lesson ng isang linggo. Napakaganda ng topic. Lahat ng katanungan, mayroon din doon sagot. May mga verses. Unti-unti, nabigyan na ng kaliwanagan yung isipan ko. Sasalita ako sa unahan, tapos sinasabi ng elder namin, yan, si Sister Ning ay Iglesia ni Cristo, pero parang matagal na siyang Sabadista. Kasi sinasabi ko na nandito na tayo sa tamang relihiyon, wag na tayong lalabas, natuklasan na natin ang kaliwanagan, wag na tayong lalabas, nandiyan mga trials, mga pagsubok bilang isang mananampalatayang Adventista. Yun, nagsasalita na ako ng ganun. Sa pagsasalita ako ng ganun, doon na po na-open yung isipan ko. Ito na po pala talaga yung totoo. Siyempre, isa ka na sa nagtuturo, no? Unexpected na pinapanindigan mong isang pananampalatayang Iglesia ni Cristo ngayon ay hindi mo alam kung bakit nasa sa katayuan ka na ng isang Sabbath school teacher na nagtuturo ka ng lesson. Pero habang sa pag-aaral ko noon, siyempre, unti-unti natuto na ako mag-pray. Yun, naliwanagan ako na doon yung 10 utos, yung Sabat, sa pagkain, ano yung mga dapat kainin, bakit bawal yung jewelry sa atin, tamang pananamit, tamang itsura, ayan, kahalagahan ng tamang pagsamba ng araw ng Sabat. Lahat na yun ay napagdaanan ko. Sa pag-aaral ko ng ako lang mag-isa, doon ko na na-realize, ito pala yun. Tapos sabi ko, Kuya David, sabi ko, nandito pala sa Bible, ba't hindi mo sa akin sinasabi? Sabi niya sa akin, sinasabi ko yan sa'yo, pero hindi mo pinapakinggan. Tapos sabi ko, ito pala yung verse na to, bakit hindi ko to alam, bakit hindi mo sa akin sinabi? Dati kami Iglesia ni Cristo, ang gawain lang naman namin ay 1 oras lang naman yung pagsimba, minsan sa gabi pa. Di pagsimban, uwi na din kami sa bahay. Pero nung nag-Seventh-day Adventist, maghapon na yung simba namin. Tapos doon na pumasok yung mga trial sa buhay namin. Kung paano dumating sa point na ginamit ng kaaway yung family ko, ginamit ng kaaway yung mga kaibigan ko sa school, talagang gumagawa yung kaaway ng mga paraan. Yung nandun ka na sa katotohanan, yung namulat na po yung kaisipan mo sa tulong ng Banal na Espiritu. Yung parang sabi ko, nalaman ko na yung katotohanan na kasi nag-aaral na ako, nagbabasa na ako, parang unti-unti sa pamamagitan nun, na lalaman ko na lahat. Tapos dumadating sa point na yung kaaway pala talaga pag alam niya na unti-unti ka nang napapalapit sa Diyos,
nagkakaroon ka na ng connection sa Kanya, gumagawa siya ng way, gumagawa siya ng paraan para muli Kanyang hilahin mula sa kadiliman. Dinala ka ng Panginoon sa kaliwanagan. Ang gagawin naman ng kaaway, hihilahin ka ulit ng kaaway. Ang ginagawa ng parents ko, pinipigilan kami sumimba. Tapos dumating sa point na alam naman natin na nakalagay sa Bible kung ano yung bawal kainin, mga dapat at hindi dapat natin kainin. So bilang nalalaman ko na unti-unti yung katotohanan sa pananampalatayang Adventista, which is yung Adventista talaga, ay malalaman natin kung tayo ay magiging bukas lang yung puso at isipan na lahat ng tinuturo, lahat kasi ng katanungan ko, lahat ng hindi ko maunawaan, nasagot talaga ng Biblia, brother, sa pamamagitan ng instrumento na ginamit ng Panginoon, which is yung mga tao buhat sa Seventh-day Adventist. Minsan nagiging speaker ako sa Voice of Youth, nag-speaker ako sa gawain ng mga kabataan. Tapos dumadating sa point na pagdating namin galing sa gawain ng Panginoon, pagdating namin sa bahay, yung kapatid ko lasing, yung papa ko stricto naman talaga siya. Pagdating namin sa bahay, sasabihan kami, ginabi na naman kayo, saan na naman kayo galing. Tapos dumadating sa point na kung ano yung mga bawal sa amin na pagkain, yun yung ihahain nila. Lahat ng yun ay hindi na namin kinakain. Tapos dumating sa point na kinukwestiyonan nila, anong oras na yan? Dati-dati 1 oras lang kayo nasimba. Tapos ngayon ay ano na, maghapon na kayo sumisimba. Ano nangyayari sa inyo? Ano ba ganyan? Tapos pagdating ng panahon, baka kayo ay mag-born again. Baka pagdating ng panahon, kayo ay mag-Mormons na. Anong klase pagsimba yan? Naabutin kayo na maghapon? Ano bang ginagawa niyo doon sa simbahan? Sabi ng mga magulang ko. Yung nagseseryoso ka na maglingkod sa Panginoon, pero madaming ginagamit yung kaaway para hilahin ka, para ma-discourage ka. Kung ano yung bawal sa amin na pagkain, yun yung hinahain sa amin na magulang namin. Nagluluto sila ng mga alamang, sabihin nila sa amin, kumain na kayo, pagkain din naman yan. Ang ginagawa na lang namin, brother, tahimik na lang kami ng kapatid ko. Tapos, ang ginagawa namin, kumukuha kami ng asin. Tapos siya yung binubudbud namin doon sa pagkain namin. Dinidiscourage nila kami na tumigil na daw kami sa pagsimba kasi nahati na po yung oras namin. Hindi na nila kami ganun nakakasama sa loob ng bahay namin. Tapos, pag alam nilang araw ng Sabat, brother, inuutusan nila kami na bumili kayo sa palengke ng mga bibilhin para hindi kami, brother, makasimba. Yun yung ginawa sa amin. Tapos, sabi nila sa amin, wag na kayo sumimba kasi kahit namang anong relihiyon, basta may kinikilala kang Diyos, okay na yan. Tapos, dumating, brother, sa point na sabi ko sa mama ko, sa papa ko, sabi ko, ma, pa, yung ibang mga kabataan ng gawain ngayon, makipagbarkada, makipag-socialize, tapos gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-ayang gawin, magbisyo. Sabi ko, kami, ang ginagawa namin ng kapatid ko, naglilingkod kami sa Panginoon, nakakilala kami sa Panginoon, nagseryoso kami paglilingkod. Sabi ko, parang kayo lang yata yung magulang na ayaw kaming makakilala sa Panginoon, parang ayaw nyo kami palipat sa Panginoon. Sabi ko, kung ibang magulang, itutulak kami para makakilala sa Panginoon, para maging isang mabuting kabataan. Pero kayo, ganun yung ginagawa nyo sa amin, parang pinipigilan nyo kami sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos dumating sa point na, siyempre po pag Adventista, madaming mga activities. Sumama kami sa DYD nun. Unang araw na sama namin nun. Unang pagkakataon na sumama kami. Tapos pagsama namin nun, Global Youth Day, birthday po nung kapatid ko. Tapos, hindi ko alam kung ano yung papahalagahan ko, kung yung pag-attend sa GYD o kung yung pag-aasikaso sa birthday nung kapatid ko. So, mas pinili ko nun, sabi ko, Sir David, pumunta ka dito sa bahay namin. Kaunin mo kami. Tapos, kinaon nila kami. Pagkakaon nila sa amin, parang nandun po yung takot, yung kaba kasi, pwedeng pag-uwi namin, papagalitan na naman kami kasi umattend na naman kami sa gawain ng Panginoon. Hindi kayo makatulong, mas pinili nyo yung ganang gawain. Tapos lasing po yung kuya ko nung nagchat-chat sila sa amin na nakilala nyo lang yung mga Adventista, parang kinalimutan nyo na may pamilya kayo. Nag-chat sila sa amin, alam nyo, habang naglilingkod ka, natatakot ka kasi pag uwi mo, hindi mo alam kung ano yung aabutan mo, hindi mo alam kung anong magiging reaksyon ng pamilya mo kasi first day po yun na may nag-birthday sa family namin na wala kami. Sabi ko sa elder namin, kay Brother Eddie, sabi ko sa kanya, nagagalit po yung pamilya ko. Sabi ko, bakit po ganun yung nangyayari? Nag-serve na ako sa Panginoon, sabi nyo, ito yung tamang pananampalataya. Pumunta yung mama ko dun sa venue, tapos nagagalit siya. Ang daming kabataan, madaming mga Seventh-day Adventist, madaming mga bisita. Sumisigaw siya dun sa may irrigation. Tinatawag niya kami, sabi niya sa amin, Neng, Bek, kung saan kayo nagpupunta, umuwi nga kayo sa bahay at magtulong kayo doon. Tapos ang ginawa po nung elder namin, sabi niya, ako na yung mauuna. E di parang pinapakalma-kalma po nila kami, sabi nila sa amin. Hayaan nyo lang, Neng. Si Kuya Eddie na ang mauuna at kung may lumipad naman na plato, siya ang sasalo. Tapos, habang naglalakad po kami nung natatakot kami, kinakabahan kasi mas pinili namin yung
yung pag-attend sa gawain ng kabataan. Pagdating ni Brother Eddie dun sa bahay namin, takot na takot kami ng ate ko. Sabi ko, anong gagawin natin? Anong sasabihin natin? Pinag-uusapan namin ng ate ko. Sabi ko, bahala na sila. Pagdating namin dun sa bahay, si Brother Eddie ay kumakain na siya. Tapos kahuntahan niya na yung mama ko. Sabi nung mama ko dun sa head elder namin sa pamilya, ubusin mo yan. Ubusin mo yung pansit, ubusin mo yung bilo-bilo. Pag hindi mo inubos yan, hindi ko na pasasamahin yung mga anak ko. Dumating sa point na hinarap kami ng kuya ko na tumayo siya sa harapan namin. Yung isa sa strict namin na kapatid. Tumayo siya sa harapan namin tapos dinuduro-duro niya kami. Kaming dalawa nakaupo lang kami. Sabi, hindi na kayo mapakinabangan dito sa bahay Ano ba ang meron sa inyo doon? Sabi niya, ngayon mamili kayo. Ano ba yung ano ninyo? Yung pagiging sabadista ninyo? O yung mananatili kayo dito sa bahay? Yun lang naman eh. Hindi na kayo mapakinabangan simula na naging sabadista kayo. Hindi na kayo dito makita. Kung puro pagpapasosyal yung ginagawa ninyo. Sabi po nung kuya ko. Ang ginawa namin nung ate ko, hindi na lang kami tumahimik na lang kami. Ang nasa isip ko nun, kanino kaya ako pupunta sa head elder namin, doon sa may-ari ng church. Iniisip ko nun, sabi ko, sino yung tatakbuhan ko? Kanino ako pupunta? Sino yung pwedeng tumulong sa amin? Tapos ginawa ko, nag-pray ako nun, sabi ko, Panginoon, ikaw po yung pinaglilingkuran namin. Nandito kami, bakit kung kailan nagiging tapat kami sa'yo? Bakit kung kailang naglilingkod kami sa'yo? Bakit dumarating sa amin yung klase ng pagsubok? Akala ko po ba kapag naglingkod kami sa'yo, pinaglingkuran ka namin, magiging maayos na yung lahat. Pero bakit kung kailan naglilingkod kami sa'yo, parang dumadating yung mga pagsubok, yung mga problema namin sa bahay, parang bakit yung pamilya pa namin yung ginagamit ng kaaway? Bakit po pinapahintulutan na yung pamilya namin yung gamitin ng kaaway para layo kami sa paglilingkod? Pagkatapos po nun, brother, nagchat ako sa mga ka-brother namin. Sabi ko sa kanila, saan po pwedeng pumunta? Saan po pwedeng pumunta kasi yung pong family ko, nagsasabi na ako sa kanila na pinapapili na kami kung ano yung pipili namin pagiging isang Seventh-day Adventist, kung ano yung pipili namin pagiging isang Seventh-day Adventist o yung iwan namin yung pagiging Seventh-day Adventist, talikuran namin. Pero ang kagandahan doon, brother, doon namin napatunayan na may instrumento, may gagamitin ang Panginoon para tulungan ka niya doon sa pagkakataon akala mo hindi mo na kaya, akala mo ay wala ka ng ibang lalapitan. Sinabi ko sa kapatid ko, kahit anong mangyari, kahit paalisin tayo dito sa bahay, mananatili pa rin tayo, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon, magsaserve pa rin tayo. Tapos napakabuti ng Panginoon kasi habang nagpe-pray ako, nag-open up ako sa iba naming mga kapatiran sa church. Napakabuti ng Panginoon kasi may mga tao siyang pinadala para aliwin kami. Binigay sa amin na naging instrumento para manatili kaming matatag, manatili kaming naninindigan. Habang hindi namin alam ng kapatid ko yung gagawin ko, ang ginawa po nung mga brother namin chat sa amin, huwag kayong magsalita, hayaan nyo lang sila na magsalita. Ipakilala nyo yung pagiging isang Kristiyano. Paano ba kayo yung magiging isang modelo sa inyong tahanan? Paano sa inyo makikita na kayo ay mayroon unti-unting pagbabago? Ang nangyari na kinabukasan, brother, nung pagkatapos ng event, hindi kami pinapansin ng family namin. Parang pinaparamdam nila sa amin na pag hindi kayo huminto din sa pag-Adventist nyo, parang mawawalan na kami ng pamilya. Ganun yung pinaparamdam nila sa amin na hindi nila kami kinakausap. Simba pa rin kami. Pagdating namin sa church, din kami nag-open up sa mga brother namin din. Sabi nila sa amin, ipakita nyo lang kung paano yung pamumuhay na pagiging isang Seventh-day Adventist. Kayo yung maging ilaw sa tahanan ninyo. At ang ginawa namin, brother, nagpatuloy pa rin kami.